our Bibles first before we're going to discuss this one, okay? Galatians 4, 1 to 16. You just follow with your eyes, please, and the Bible is going to be on your screen, and it goes this way. Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Even so, when we were children, were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God sent forth his Spirit of his Son unto your hearts, crying, Abba, or Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage? Ye observe days and months and times and years. I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. Brethren, I beseech you as I am, for I am as ye are. Ye have not endured me at all. Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected, but received me as an angel of God, even as Jesus Christ. Where is then the blessedness ye spake of? For I bear you record that if it had been possible, you would have plucked out your own eyes and have them given to me. And verse 16 says, Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? What a question. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord for today. Salamat Ginoo sa mga kaayo Ginoo kanamo nga nagatudlo Ginoo kanamo sa imong nga pulong. Nagaampo kami karon nga buntag nga tudloan nimo kami Ginoo sa paggunit sa pulong nimo Dios. Pagsabot niini o pagdawat na sa imong panalangin para Ginoo kanamo. Nagaampo kami o Dios katabangan nimo kami nga makita namo ang kalibutan. Makita namo ang among katuuhan og amo Ginoo nga ikumparar og amo Ginoo tindugan ang among tindugan nga imong nga pulong. Ginoo, daghan kami Ginoo attraction. Daghan kami Ginoo kanang mahimo nga pagpalayo Ginoo kanimo ning Christmas. But ang ako pang ampo Ginoo nga karon nga buntag, ikaw magpanalangin Ginoo kanamo nga magkasabot kami nga ang imong pulong Ginoo nabutang dinhi o Dios kaning imong pagkatao, nabutang dinhi Ginoo ang imong ang record Ginoo sa imong pagkatao sa kalibutan. Unya magpasalamat kami sa imong mga kaayo o Dios kanamo. Nagapasalamat kami nga buntag sa ngalan ni Jesus. Amen. How did Christmas start? Giunsa-unsa pagsugod ng Christmas. Now, nagsugod ta ang Christmas, nagsugod kani siya pagkapatay ni Kristo, di ba? But look at this. How did they start Christmas? Now, as far as we know, ang kadaghanan nga nagatuon sa istorya sa kalibutan, nagatsulti nga ang Christmas dili December 25. As a matter of fact, ang pagkatao ni Kristo wa na butang sa December. Wa na butang sa December. Luke chapter 2, nagasulti na nga dito sa kanang field in near Bethlehem, and an angel appeared to them. Katunga panahon, dili pa kay tugnaw, kung December pa wala sila dito. And so how did Christmas start? It started when God said he is going to send his son to this world. So makita nato may sa Ginoo nga ang Ginoo nasa kagalingon nga panahon nga magsugod niini nga Christmas. But karon nga panahon na yung mga tao nga ito makita nga sila di mo tuo nga na Christmas. Bisag kung saan pa nato na. By the way, the word Christmas is composed of two words. First word is Christ. Second word is Mass. Gi-combine na himo nga Christmas. Now, asa man na nakuha nga pulong? Iyan na sa Katoliko nga pulong. Christ Mass. So ilan ang pulong? Ato na nadaangkon karon bilang usa sa ato mga tradisyon nga atong ginasunod karon.
Pero mag-isong sa Ginoo, nakaibalo ba ta nga ang Ginoo wala nagsugod niya ng tradition? Ang nagsugod niya na mga tao, kita nga mga tao, unya ato gipadayon. Pero, ingani, dili ta magpalayo sa tradition nga ato gatunan, kay nakibalo kita nga nahitabo na. Bisag dili sakto nga panahon, isakto nga oras, isakto nga date, pero nahitabo gina siya nga si Kristo na nabuhi ning kalibutan. And so, how did Christmas start? It started sometimes ago. Look at this. First thing we're going to study is the status of a child compared with a servant. And so we are going to read, please, from verse 1 to 3. Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. But he is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Even so, when we were children, we were in bondage under the elements of the world. Na mga igsoon sa Ginoo, sayo na ito pagkasapot nini, di ba? Pero, kung nato ikumpara ka ng experience nato karong nga panahon, wala di nato masabtan. Kani siya kung nga konsepto ni sa una nga panahon, nga ang mga tao, ilalo sa hari, ilalo sa ilang ang mga ulipon, ilalo sa mga amo, unya sila nagasunod lang sa ilang mga amo. But look at this. Ingon sa pulong sa verse 1, ingon niya, the heir is just a child, differeth nothing from a servant. Ang ato makita nga ang kanang anak sa amo, kung nga bata pa siya, walay pagdiferensya sa kasulugon. Bisan pa, siya ang agalon sa tanan. Now, lisod sa ito, di ba? Kaysa ato karong kaimtangan, basta anak ka sa milyonaryo man ka. Nagalanto ko sa internet, naiusad na isa ka part sa internet nga, naiusad lang nga gina-process nga, usa ka judge sa Rhodes Island, unya ang iya mga kaso sa mga trafficking, kanang traffic violation, pero nayo sa mga panahon nga, ang mga tao nga gaagi siya, mga taong gamhanan. So, ingon sa usa ka bata, akong amahan, milyonaryo, tunga siyudad amo. Ingon sa judge, wow. Ingon niya, di na isakto. One time na po isa ka general, nag-agipod sa nga, di ko nimo pwede mapriso, kay general ko. Inya, wow, priso gid siya. Pero may iso sa ginoy ngani. Ang naibawa nato, nga ang manunubli, ang anak sa agalon, bisag pag anak siya, kung di mag-abot sa edad, ang iyang edad di mag-abot sa kanang gibutang sa iyang amahan, para nga siya mahimo ng agalon, di siya mahimo ng agalon. So, kita makita nato nga kana nga butang dapat natong dumdumon. Dapat natong dumdumon. Nga kanila ang mga anak sa ato mga galon, kung wala pa nabutang nga sila, mahimo na makita na sila mga kinabuhi. Dili nato magasundon. But it goes this way. It is under tutors and governors until the time appointed of the Father. May lalom sila sa pagtudlo, may lalom sila sa pagbantay, may lalong sa sagahom sa ilang mga manugtudlo, hangtod mag-abot ang panahon ng amahan, magsulti nga, kana siya nga oras, kana siya nga panahon, mahimo na. Now, nakabasa tang mga accounts yan, di ba? Usay, nabutang. Ang bata, pobre kayo. Ang bata, wag mahimo. Punayo sa kapapilis nito, nga mag-abot siya 20, mag-abot niya 20, tanan nga iyang amahan, nga sa apian, iyang tanan. Pero makita nato ba nga siya na ilalom sa kanang gibutang a panahon siyang amahan. And so, kita nga mga katawan, makita nato na. Even so, when we were children, we're in the bondage under the elements of the world. Katong kita nga mga katauhan, kita nga mga Kristiyanon, kitang wa pa nakaila sa Ginoo, ingon niya, we are under the elements of this world. Ilalom kita sa gahom nining kalibutan. Now, I'm going to skip from that verse, and then I'm going to skip that. I'm going to put that one in the conclusion. Pero may iso sa Ginoo, kaduha nga butang is this. God the Father made us call Him Abba or Father. Mo ni pinaka-importante nga butang nga dapat abo sabtan nato. Nga kita nga mga katawhan, gibutangan og usa ka sulundon. Nga kita nga mga katawhan nga gisugo sa Ginoo, magtawag ta sa amahan nga atong amahan. And because ye are sons, God sent forth the Spirit of His Son and into your hearts, crying, Abba or Father. Now, nakibalo ko nga baon yun ng Abba nga grupo, but that is not the Abba that this one is talking. This is the endeared name of the Father that usually comes out from the
Small children, when they call their father, Abba, Abba, or Father. Mga igsoon sa Ginoo, ang gisugo sa Ginoo sa ato, dili nga daghang tagtawgot. Ang gisugo sa Ginoo sa ato, nga dili nga daghang dapat i-mention ng mga tao. Ang gisugo sa ato nga sa Ginoo nga, ang pagtawag nato siya, simple lang yun. Abba, Abba. Mauning isa ilang kaugalingon sa unang panahon, nga ilang ginagamit para magtawag silang amahan. And they say, Abba, Abba, or the meaning is Father. Amahan, Amahan. And so, we are given the task of calling God the Father as our own Father. God has given us the task to say, God the Father, our Father. It is our task to call Him our Father. So, magigsuo sa Ginoo, makita natong importante nga butang din, di ba? Makita nato nga kita ni o ang amahan na relasyon. We are related with the Father. Bisan pa ko ba magsulti nga, wa man kay labot, wa man kay dungog, wa man kay nahimo nga para matawagan ni mong amahan, nga imong amahan. Pero magigsuo sa Ginoo, when we pray, we say, Father God, thank you for today. Di ba? It is an endear to us when we call God our Father. And we say to Him, Father God, thank you for this. Kung mag-ampo ta, makita dahil na ito ang atong relasyon sa Diyos. Kung mag-ampo ta, nagapanawag ta sa atong amahan nga nasa langit. Kung mag-ampo ta, katawag ta sa amahan, atong amahan. Unya kita, kapasalamat yana. Have you wondered? Naka-wonder ba mo? Ang mga tao nga wala pa kay Kristo, wala pa nakadawat kay Kristo, kung magtawag sila nga, amahan na mo nga langit nun, ang amahan ka paminaw ka sila, wala. 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 Ang paminawan lamang sa amahan nga pag-ampo nila, kung magsulti sila nga, amahan, pasaylo ako. Amahan, ginadawat ako sa Kristo. Paminawan sa amahan. Otherwise, any other things, ang amahan, wala ka paminaw sa ila. But we praise God. Kita nga mga Kristohanon, bisan pag-ampo nato, di masabtan sa uban. Bisan pag-ampo nato, dili makdunggan sa uban. Bisan pag-ampo nato, walay makadungog. Ang amahan, nagkapaminaw sa ato. That's my son praying to me. That's my son. Number 3, God the Father made us as His heir through Christ. That is in verse 7. Look at this. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Mga Isus sa Ginoo, look at that verse. Thou art no more a servant, but a son. Mga Isus sa Ginoo, kita din nga mga tao sa una, ulipon. Kita din mga servant sa Diyos, or servant sa atong sala. Pero na, now we are not a servant anymore. We skip from being a servant, and then we become a son. Before we say, Father, Sir, now we don't call Him Sir, we call Him Father. And if a son, then an heir of God through Christ. Now, the word heir there is a word that gives us the picture of what we are before God. An heir is a person who's got a view of what God will give later on. An heir is a person who will receive from God what is intended for Jesus Christ and for us. So, nagapasalamat sa Ginoo nga kita di ay magdawat o bahandi nga gika sa atong Diyos nga amahan. Mga igsoon sa Ginoo, unsa mga bahandi sa Diyos gihatag sa ato? Kay balo ba unsa? Kabalo mo? Number 1, kinabuhi nga walay katapusan. Kita karon di nato na maangkon pa. Di pa nato na makita. Di pa nato pakita. Pero kay balo mo, ana ikana sa ato mga kinabuhi. Na. Kita na kinabuhi nga walay katapusan. Nasa itong kinabuhi. Nga kumamatay man ta karon, uban ta sa Ginoo dayon. Mamatay man ta karon dito sa langit dayon. Wa nay diko-diko pa. Unsa pa gyud nga bahandi? Bahandi sa puloy-an sa Dios. Mga igsoon sa Ginoo, kay balo ba mo nga ang uban nagahuna-huna asa ka ko paingon? Unsa kay ako maangkot sa Ginoo? Hatagan ka ako sa Ginoo, kana nga mga pangutana nagapakita na nga di sigurado. Pero kita nga mga Kristohano, ningon sa pulong sa Ginoo, I go and prepare a place for you. Maglakaw ko, iprepara na ko ang lugar na ako para sa inyo. Para ka makuhaon ako dinhi,
Unya dadto ta kamo sa akong balay. Ingon sa Biblia, heir of God. So, you have eternal life, you have a home in heaven, and what else? Mga igsoon sa Ginoo kay balo mo, ang tanan natong ginabuhat sa kalibutan, tanan, ang Diyos magahatag og value ni ana pila ka adlaw. Ang Diyos magahatag iya pagbaylo ni ana nga mga butang. So kita nga niya dinhi karon ingon sa Biblia, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for you know that your labor is not in vain in the Lord. Diba na ito nakapabilis ko, di ba? Di kita makabalaka. Kaya bisag pag kalisod niya ng problema, kalisod niya ng mga butang, naibawa na ito kapilakado, bayluhan na sa Diyos o mga maayong nga butang. So kita nga mga katawhan, nagapasalamat sa mga butang na ihatag sa Ginoo sa ato. Now, ingon pa sa usa, sa langit ko no, pag-abot nato dito, ang ihatag sa ato corona, crown. Ingon nako sa una, gatuon ko niya na, nakita nako nga ang crown nga ginaprepara pa sa ato, mga 7 ka buok. Ambot kung 7 magisigurado, pwede ko sigurado ba? Mabasa 7 ka buok. Ingon pa sa usa, kanang ato mga corona nga pagadawaton sa kay Kristo, ingani, ang uban siguro 7. Ang pangutana karon ingani, kung 7 ang uban, pilang imo? Pilang ako? Kung 7 ang sa imo, pilang sa uban? Ingon pa sa usa, pastor, di ko sigurado kung ako usa. Luoy no? Ang uban nagpito na ikaw, gahuna-huna ka, pagkanusa ka mag-abot ang akong isa? O, 7 na usa, ikaw, tulo pa lang kabuok. Unya, ang pinakabibo pagdingani. Base ko ban nga, sa yuta, lowly kayo ang ilang 7 kabuok. Ikaw nga permanent naka sa stage, usara kabuok ang imo. So, unsa mo na ito na? Kay balumusa, ang mga korona nga madawat nato kay Kristo bilang atong prices, nga madawat nato gikan kay Kristo, mauna ang atong ihatag sa iyang atubangan. Mauna ang atong ihatag. Mauna ang atong ihatag sa iyang pagdaig nato sa iyang Ginoo, ang akong nimos kalibutan, imo ni. Ako nimos kalibutan, ibalik na ko ni sa imo. Dili na ako, imo ni. Imo ni. One time, naay panahon nga nakapangutana sa Sunday school. Kung maghatag Ginoo sa atong premyo, prices, is it fair or not? Di ba? Palangit ka na. Ipakamatya ka ni Kristo. Mamatay ka ni kalibutan, langit ka na. Nga nung hataga pag-price? Di ba? Ingon sa usang nagpapamina dito, Pastor, unfair. Di na fair para sa Diyos. Gihatagan niya kinabuhi nga way katapusan, dadong ka niya sa langit, pagkatapos kapangita nga mag-price karon. Mga igsoon sa Ginoo, that may not be fair, but I tell you, it is what's going to happen to us someday. Pasalamatan itong Diyos. Nga siya, maghatag na ng mga bahandi nga gigiandan para sa ato. And so, unsa itong himon sa kalibutan? Agwantahon na itong lisod. Padayuno na itong maayo. Ihatag na itong kinabuhi sa Ginoo. Unya siya ang magbantay kung saan niya katadayon. So next, the fourth thing is this. The measure of Galatians' love for Paul. Gikan sa verse 8 hangtod 16. Mag-iso sa Ginoo, kay balo ba mo? Si Paulo nga nasulat sa Galatians, naana sa mga butang sa tinagbarag lisod sabto usahay. Example, ingon niya, who bewitched you? Kinsa nagbalbal sa inyo? Bewitch. Pero may iso sa Ginoo ngani. Sa dinhi sa verse 8 hangtod 16, di nato makita ang iyang ginasulti. Let's read please. Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. Wa pa man kaila sa Ginoo, nganong nagsimba pun mo sa mga tao, mga butang nga dili pud ki Dios. But now, after ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto you desire again to be in a bondage? Nakailan mo sa Ginoo, nganong gusto mo balik sa daan niyo nga kahimtangan? You observe days and months, times and years. Mo lagi mo unla, bantayan ng unsa ka adlaw, unsa nga bulan, unsa ka tuig, unsa ka oras. Mga rituales. 11. I am afraid of you, lest I have bestowed upon you
labor in vain. Muna ko ka sa inyo, nga base gibutan ako sa inyo, labor in vain. Brethren, I beseech you, be as I am, for I am as ye are. Ye have not endured me at all. Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. And my temptation which was in my flesh, ye despised not, nor rejected, but received me as an angel of God, even as Jesus Christ Jesus. At 15, where is then the blessedness ye spake of? For I bear ye record that if it had been possible, ye would have plucked out your eyes and have given them to me. And then verse 16, ingon niya, am I therefore become your enemy because I told you this? Kung mangulitaw mo, gamit niya bersikulo. Kada kang mga pangulitaw ng gamit bersikulo. Kung taon day ko nimo, kay palangga ta ka. Na di ba ni mo sa yung context actually. Pero yung ni Paulo din ni Paul siya, am I become your enemy because I tell you the truth? Mga igsoon sa Ginoo, ang ako makita is that duol mo sa Diyos. Pero ang inyong kahimuon layo sa Diyos. Di pala mo pwede nga mag-alagad sa Ginoo. Mga igsoon sa Ginoo, makita nato din ng atong mga kugalingon, di ba? That we are near God, nakailato sa Ginoo. Gipahatag na sa atong kinabuhi. Gibutang tali sa maayong nga kaimtangan nga kita magpalayon pag-alagad sa Diyos. Pero usay, gapalayo ta sa iya. Unya, ingon si Paulo, kaya nagsulti ko ninyo sa inyo nga butang, kontra ko ninyo, kaya nagsultihan na mo ani. Mga igsoon sa Ginoo, this is just a warning for all of us. Kayo sa manggod, kita nga mga Kristohanon, nagapalayo ta sa mga tao nga kusog o sulti. Usay mga sulti nga dili kusog pero sakit ba? But the question is this, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Ha? Konsultihan tayo eksakto. Masuko kasako dili. Mga igsoon sa Ginoo, mao na usahay kami mga pastor bitaw, nagapalayo magsulti sa tinuod istorya. Adritso. Kay libaw na mo usahay nasa inyo bitaw nga di makadawat ditso. Kay balo mo, kung ako inyong pangutanon, ditsoon ta ka istorya. Walay lipod-lipod. Isaktong istorya. Pero usahay, kanang ditsong istorya, di mo masabtan. Muna yung ni Pablo niya, am I become your enemy because I tell you the truth? Nagsulti lang ko tinuod sa imo. Masuko ba de ka? Nagsulti lang ko tinuod sa imo, nga nung suko man ka sa ako. Mga igsoon sa Ginoo, si Paulo nagsulti nining niya, ang inyong kemtangan sa una, lahi. Ang kemtangan niyo karon lahi pod. Nakaibaluwa mo, nga palangga ta mo. And so, the Galatians, the measure of the Galatians' love for Paul is that they were so. The measure of Galatians' love for Paul was that they cared for him. Mga igsoon sa Ginoo, dumdumo nato ni. Ang nag-aalagad sa Ginoo, atong palanggaon? Ha? Kabantay mo na? Ang nag-aalagad sa Ginoo, atong suportahon. Unya kita nga nag-alagad sa Ginoo, tinudlo na itong alagad. Dili tiyaw-tiyaw. Dili nga sa pikas di mao. Mag-alagad sa Ginoo, diretsong pag-alagad. Way tabon-tabon. Nga makita sa uban nga kaning adlaw, lahi ka, lahi adlaw, lahi ka. Pero may isong sa Ginoo is this. Because of this, I am sure that the love of God can be seen through us and that we are going to be put into the measure of God's love for us. So may isong sa Ginoo, pangutana, kanus aman ni nagsugod sa kanimo sa mga taga-Galatians. The act of the Father in adopting us to become His children. Nagsugod gani siya. 4 and 5. But when the fullness of time has come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Mga igsoon sa Ginoo, kita ninyo ni, ngunya ni, when the fullness of time has come. Fullness of time.
Katong napuno na ang orasan sa Ginoo. Nag-abot na sa orasan sa Ginoo nga ipadala niya ang anak niya. When the fullness of time has come, God sent forth His Son. Mga igsoon sa Ginoo, kay balo ba mo, nga pagsugod sa ato, pagsugod sa Ginoo, paghimo sa mga tao, si Adan ug si Eva, gisaaran niya. Gisaaran niya. Unya, pagtawag niya kay Abraham, gisaaran po niya. Pero sila ni pang saaran niya, was la kabalo, kanusa mag-abot ang gisaad sa Ginoo. Was na kabalo. Di na makita kung kanusa ka nga panahon, ibutang sa Ginoong iyang mga saad. Di sa kabalo. But look at this. To God. Before God, He was the one looking at His clock sa iyang panahon. And it says here, when God saw the fullness of time was come. Nag-abot ng panahon sa tumuhi na siyang paglantaw nini, kaninga panahon, ipadla na akong anak. And so, He sent His Son. Ipadla niya. And look what happened. The Son that is sent is this, made of a woman. Gihimo sa babae. Question, wala ba lalaki? Now, that word made of a woman is actually the birth of Jesus Christ, who was a virgin birth. Walay lalaki nga intranini. Nagtubo si Kristiyan ni Maria, pinaag sa gahom sa balang Espiritu. Unya siya, nag-abot ang panahon nga magawas siya. Made of a woman. And then the last one, there is made under the law. Made under the law. Gihimo sa Ginoo nga magpadayon, pinaagi sa gahom sa kasuguan. Maigsuon sa Ginoo, makita nato dinhi ang ginihimo sa Ginoo sa ato. Kay ngunya dinhi to redeem them that were under the law. Ngano man, para nga kita nga nasa ilalom sa kasuguan, makadawat kita nga mahimo nga mga anak sa Dios, that we might receive the adoption of sons. John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become children of God. Good? So, we know that God is the one who put that one time there. But look at this. When that time came, nobody was celebrating. Wala nagkuhan, di ba celebrate? But look, 2:8-12. But there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, an angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you a good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Mga igsoon sa Ginoo, makita nato ba nga ang Ginoo, ang Diyos nga Amahan, nagpadala siyang anak. Pagpadala niya siyang anak sa kalibutan, kundi ang unang nakahibalo nga matao si Kristo na tungat nga gabi ang mga gabantay o karnero. Now the question is why? Now we have a lot of answers to that, but I'm not giving that to you today. And so, mga igsoon sa Ginoo, nagapasalamat nagisugdan sa Diyos ang Christmas. Maybe we got the wrong name. Maybe, not maybe, we got the wrong date. Or we got the wrong celebration. But the same thing, Jesus was born. Jesus was born. Pasalamatan nato ang Diyos. And so as a conclusion today, I'll give you this. Number one, God the Father and the Trinity planned the coming of Christ. They planned for that. Ilang planuhan. Walay uban. Ikaduha, the Son was born on proper time. Pag abot sa panahon, ingon sa Diyos, katunga panahon, na tao ang Diyos ng anak. Ang Diyos na plano, ang Diyos ang naghimo. Number three, people were saved when they believed on Jesus Christ. Kung magtuo kay Kristo, ingon sa Biblia, mahimo ka nga anak sa Diyos. Kung magtuo ka sa iya, dadong ka sa gingharian. Number four, they call God their Father or Abba. Ang tawag na karon sa amahan, di na lang kanang Diyos nga nasa taas, kabit-kabit, wala. Ang tawag na
Father or Abba. And the number 5 is this. People became heir of God through Jesus Christ. Nahimo ta nga magdawat o bahandi gikan sa Dios nga Amahan pinagi sa Kristo. Mga igsoon sa Ginoo, how did they started Christmas? It was God's plan. Maybe the name is not the same. Maybe the date is not the same. But the same thing. Jesus was born for us. Mga igsoon sa Ginoo, hinaot pa nga kaniya Christmas, may we celebrate the goodness of God to us. Diba? Tingala bitaw ko sa akin ng Christmas bitaw, kada lugar nga tuwa namo, dili parehas. Ang Philippines, di parehas sa Thailand. Ang Thailand, di parehas sa Singapore. Ang Singapore, di parehas sa Malaysia. Ang Malaysia, di parehas sa Indonesia. Una-una ko bang ano, dili parehas? Well, culturally different. But let us always remember this, that whether we like it or not, whether we accept it or not, we still have a Christmas. Nga itong hingalan ng Christmas, pagkatao ni Kristo ni kalibutan. And so, let us remember to be joyful. Let's remember other people who are not joyful like us. Let's remember those people who are suffering. And let's remember to give some of our joys to them. Hinaot pang Ginoo magtabang sa ato. Nagso sa Ginoo. Sige, mag-ampo ta. Amahan na mga langit nun, salamat sa imong kaayo. Unya Ginoo, salamat sa imong kaayo, Ginoo, nga naghatag ka namo sa among pagsaulog sa imong mag-anis kalibutan. Ginoo, salamat yun. Nibawa na mo, Diyos, nga ikaw, kamhanan. Nagkasaulog kami karong nga buntag o Diyos sa imong pag-anis kalibutan. Maybe it's not the same date. Maybe it's not the same name. Maybe it's not the same place. But Lord God, you were born. You were born in this world. You live in this world. And you die at Calvary. And that's the most important thing that we should understand. Tabangin kami Ginoo magunahuna. Magtimbang aning mga butang para sa imong maya. Mga tabangin kami Ginoo sa paghimo sa mga butang para sa paghimay sa imong ngalan. Lord God, I pray that as we leave this place today, help us, Lord, to be with joy, and help us, Lord, to bring this joy, Lord, to other people so that we can share it to them. Thank you, Lord, for your goodness today. Bless us. In Jesus' name, amen.